Ninanakaw nila ang lahat. Habang nagpapakapagod si Florencia sa pagtitinda sa kalsada, nilulustay ng asawa niyang si Romel at ng kabit nitong si Mirela ang kanyang pera sa luho. Wala kang kwenta, pabigat ka lang. Duro ni Romel. Pero tapos na ang panahon ng pagiging martir. Babangon siya mula sa putik upang bawiin ang kanyang dignidad. Paano niya pababagsakin ang mga taong sumira sa kanya? Pipirmahan mo lang yan, Ana, para makuha na natin ang bahay natin. Huwag ka ng madaming tanong. Ang malamig at matigas na tinig ni Romel ay pumailan lang sa loob ng umaandar na sasakyan, kasabay ng pag-abot niya ng isang folder na naglalaman ng mga dokumentong hindi man lang binigyan ng pagkakataong basahin ng kanyang asawa. Napatingin si Florencia sa mga papel. Ang kanyang mga kamay na humawak sa ballpen ay may mga paltos pa mula sa mainit na mantika at ang kanyang lumang blusa ay nakakapit pa rin ang matapang na amoy ng arnibal at nilutong turon mula sa madaling araw na pagtitinda niya sa kanto. Ngunit sa kabila ng pangingawit ng kanyang katawan, isang pagod ngunit puspos ng pag-asang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Buong inosensya niyang idinikit ang tinta sa papel. Naniniwalang ang bawat guhit ng kanyang pangalan ay hakbang patungo sa pangarap nilang mag-asawa na magkaroon ng sariling tahanan. Para kay Romel, para sa kanilang kinabukasan, handa siyang magpakapagod hanggang buto. Biglang huminto ang sasakyan sa isang madilim at masukal na bahagi ng kalsada. Wala ni isang salita. Pabiglang binuksan ni Romel ang pinto sa gilid ni Florencia. Bago pa man siya makapagtanong, isang malakas na tulak ang nagpatalsik sa kanya palabas, kasunod ang pagbato ng isang luma at nangingitim na plastic bag na naglalaman ng iilang pirasong damit niya. Bumagsak si Florencia sa basang semento, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan mula sa nagagalit na kalangitan. Wala ka ng silbi sa akin, Ana. Pabigat ka lang at nakakahiya kang isama kahit saan. Sa akin na ang lahat ng pinirmahan mo. Ang mga salitang binitawan ng kanyang asawa ay tila matatalim na patalim na sunod-sunod na ibinaon sa dibdib ni Florencia. Nanigas ang kanyang buong katawan. Isang malamig na pamamanhid ang gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang lalamunan na tila may nakabara, pumipigil sa kanyang paghinga. Ang mga pamilyar na mata ni Romel na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay puno ng pandidiri at kawalang awa. Isang itim at magarang sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa kanilang harapan. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas at paboritong pabango ni Romel. Si Mirela, ang punong tagatuos ng kumpanya, ay nagpakawala ang isang mapangutyang ngongot ng ngiti habang lumalapit sa nakadungaw na si Romel. Tiningnan ng babae si Florencia mula ulo hanggang paa na tila isang dumi na nakaharang sa daan. Dumukot si Mirela sa kanyang mamahaling bag at walang pakundangan na inihagis sa putikan ang isang pamilyar na bagay. Ang mumurahing singsing sa kasal na isinangla ni Florencia noon para pandagdag sa negosyo ni Romel. You are outdated, Ana. Thanks for the funds. Masarap pala ang katas ng pagtuturon mo. Umandar ang dalawang sasakyan palayo. Iniiwan si Florencia na nakaluhod sa gitna ng rumaragasang bagyo. Ang kanyang mga luha ay sumama sa lamig ng ulan, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay nagbabaga. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang pulutin niya mula sa putika ng isang lumang litrato ng kanilang kasal na nalaglag mula sa punit na plastic bag. Pinilit niyang punasan ang dumi gamit ang kanyang basang palda. Ngunit habang idinidiin niya ang kanyang mga daliri, lalo lamang kumalat ang putik. Tuluyan ng binura ang mukha ng lalaking inalayan niya ng kanyang buong buhay. Paano nangyaring ang taong pinag-alayan niya ng huling patak ng kanyang pawis ang siya ring dudurog sa kanyang pagkatao? Unti-unting nagdilim ang paningin ni Florencia. Ang bigat ng trahedya at ang lamig ng ulan ay nagsanib upang ubusin ang natitira niyang lakas. Bumagsak ang kanyang nanghihinang katawan sa lupa, handa nang sumuko sa tadhana. Ngunit bago tuluyang magpaalam ang kanyang huwisyo, naramdaman niya ang isang magaspang, ngunit mainit na kamay
na maingat na humawak sa kanyang nanginginig na balikat. Isang tahimik na presensya sa gitna ng unos. Isang manipis at amoy araw na kumot ang dahan-dahang humaplos sa balat ni Florencia. Sapat na upang gisingin ang kanyang diwa mula sa mamahabang kadiliman. Sa halip na ang malambot na kama sa kanilang mansyon, ang nararamdaman niya sa kanyang likuran ay ang matigas na sahig ng isang bodega sa loob ng palengke. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng tuyong isda at alat ng dagat. Mga pamilyar na amoy na nagpaalala sa kanya kung saan siya nagmula. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong na yero ay hindi na nagdudulot ng takot, kundi isang malungkot na uyay sa kanyang pag-iisa. Huwag ka munang bumangon, Hija. Marami ka pang kailangang bawiin na lakas. Ang tinig ni Aling Rosa ay marahan at puno ng pag-aalaga. Siya ang matandang tindera ng isda na madalas kinukuhanan ni Florencia ng paninda noong nagsisimula pa lamang siya. Lumapit ang matanda, bitbit ang isang umuusok na mangkok ng lugaw. Ang mainit na usok na humahaplos sa mukha ni Florencia ay tila isang mahabaging kamay na nagpapatahan sa kanyang namumutlang balat. Iniabot ni Aling Rosa ang kutsara at sa bawat higop ni Florencia ng mainit na sabaw, unti-unting nanunumbalik ang daloy ng dugo sa kanyang nanlalamig na katawan. Ngunit kasabay ng init ay ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang bawat lunok ay may kasamang pait ng pagtataksil na hindi kayang pawiin ng anumang pagkain. Salamat po, Aling Rosa. Pasensya na po at naging abala pa ako sa inyo. Bulong ni Florencia, ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Huminga ng malalim ang matanda at hinaplos ang buhok ni Florencia. Huwag mong isipin yan, Ana. Ang mahalaga ay buhay ka. Ang mga hayop na yon, may araw din sila. Sa ngayon, dito ka muna sa bodega ko. Hindi man kasing ganda ng bahay nyo, pero dito, walang mananakit sa'yo. Nang makaalis si Aling Rosa upang asikasuhin ang kanyang mga tinitinda, dahan-dahang kinuha ni Florencia ang basang plastic bag na nasa tabi niya. Isa-isa niyang inilabas ang mga damit na punit-punit at may mga mantsa pa ng putik. Sa bawat dampi ng kanyang kamay sa mga gamit, bumabalik ang alaala ng hapdi, ng tulak ni Romel at ang tawa ni Mirela. Ngunit sa pinakailalim ng bag, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at pamilyar na bagay. Isang lumang kwaderno na may itim na pabalat. Ang gilid nito ay selyado ng tape dahil sa kalumaan. Ito ang kanyang lihim na kayamanan. Ang kwaderno ng mga recipe na ipinamana pa sa kanya ng kanyang ina. Dito nakasulat ang bawat sukat ng asukal, gata, at malagkit na naging pundasyon ng kanilang kabuhayan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang mga pahina. Ngunit nang makarating siya sa pinakahuling bahagi ng kwaderno, biglang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa mga pahinang akala niya ay bakante, nakasulat ang mga hanay ng mga numero, mga petsa at mga kakaibang kodigo na siya mismo ang naglista nung mga gabing lasing na umuuwi si Romel. Naalala niya ang mga sandaling inuutusan siya ng asawa na isulat ang mga transaksyon sa bangko dahil masyado itong nahihilo para humawak ng ballpen. Noong mga panahong iyon, wala siyang kamuwang-muwang. Ang akala niya ay simpleng utang at bayad lamang ito para sa kanilang mga kagamitan sa konstruksyon. Dahan-dahang hinaplos ni Florencia ang mga sulat kamay. Ang bawat numero ay tila mga buhay na saksi sa isang madilim na katotohanan na hindi niya inasahan. Ang halaga ng mga pera na dumadaloy sa mga account na ito ay hindi kayang kitain ng 1,000 tinda ng turon. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang batok habang napagtatanto ang bigat ng hawak niyang impormasyon. Ang kwadernong ito, na simbolo ng kanyang pagsisikap, ay naging imbakan din ng mga lihim na maaring magpabagsak sa imperyong itinayo ni Romel sa ibabaw ng kanyang mga luha. Napahilig ang ulo ni Florencia sa pader ng bodega. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga numero na tila mga sumasayaw na anino
sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya. Ano ba talaga ang ginagawa ni Romel sa likod ng kanyang likuran? At sapat na ba ang mga nakatala rito upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya? Ang bawat hakbang ni Florencia patungo sa naglalakihang bakal na pintuan ng mansyon ng mga Villanueva ay tila may kasamang mabigat na tanikala. Ang kanyang mga paa na nababalot ng lumang tsinelas at may mga bakas pa ng tuyong putik mula sa bodega sa palengke ay nanginginig sa bawat pagdampi sa malinis at makintab na semento ng driveway. Tumingala siya sa malawak na balkonahe kung saan madalas siyang magsilbi ng kape tuwing umaga nung akala niya ay bahagi pa siya ng pamilyang yon. Ang mansyong itinuring niyang tahanan ay tila naging isang malupit na kuta na handang lamunin ang kanyang natitirang pagkatao. Hindi ka pwedeng pumasok dito, Ana. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis. Ang boses ng security guard ay puno ng pag-aalipusta habang nakaharang ang kanyang katawan sa maliit na siwang ng gate. Mula sa itaas ng hagdanan ng mansyon, dahan-dahang lumabas si Doña Cora. Ang kanyang marangyang kasuotan at ang kumikinang na brilyante sa kanyang mga tenga ay tila naglalabas ng nakakasilaw na liwanag, sapat na upang ipaalala kay Florencia ang agwat ng kanilang mga mundo. Sa halip na awa, ang makikitang bakas sa mukha ng matanda ay ang labis na pandidiri. Humakbang siya pababa. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay tila bawat tibok ng isang orasan na naguhudyat ng kapahamakan. Kinuha ka namin sa putik, Florencia. Binigyan ka namin ng marangal na apelyido at bubong na masisilungan. Tapos ngayon ay maglalakas loob kang gumawa ng gulo rito? Napakawala mong utang na loob. Ang boses ni Doña Cora ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila laso na nadahan-dahang pumapatay sa diwa ni Florencia. Isang malaking pagkakamali na pinayagan ni Romel na pumasok ka sa buhay namin. Masyado kang mababa para sa amin. Pera ko ang ginamit nyo para maipatayo ang ilan sa mga proyekto ni Romel, Ma'am Cora. Halos hindi na ako matulog para lang makapag-ipon. Tapos ngayon ay itatapon nyo lang ako na parang basura. Ang sagot ni Florencia. Ang kanyang tinig ay gumaralgal dahil sa namumuong luha at naglalabang galit sa kanyang dibdib. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Doña Cora sa gwardiya. Walang babala. Isang marahas na pagtulak ang ginawa ng lalaki sa balikat ni Florencia. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ang kanyang katawan sa matigas na gilid ng semento. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang tuhod at ang pagdaloy ng mainit na likido mula sa gasgas sa kanyang palad. Habang nakahandusay siya sa sahig, nakita niya ang mapang-aping ang ngiti ni Doña Cora bago ito tumalikod upang pumasok muli sa loob. Ngunit bago pa man tuluyang sumuko ang loob ni Florencia, isang makintab at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Sa tapat mismo ng pintuan, ang dahan-dahang pagbukas ng pinto nito ay naglabas ng isang lalaking balot ng awtoridad at kalmado ang disposisyon. Si Attorney Esteban Laureano ay bumaba mula sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay agad na nakatuon sa nakahandusay na babae. Lumapit ang abogado at dahan-dahang kinuha ang braso ni Florencia upang tulungan itong makatayo. Ang init ng kanyang kamay at ang paggalang sa kanyang mga mata ay isang bagay na matagal nang hindi nararanasan ni Florencia. Nilabas ni Esteban ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanya upang punasan ang dugo sa kanyang palad. Ayos ka lang ba, Mrs.? Ang baritono at malalim na tinig ni Esteban ay tila isang gamot na nagpapatigil sa panginginig ng katawan ni Florencia. Mula sa balkonahe, napatigil si Doña Cora. Ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makilala ang abogadong kaharap ng kanyang manugang. Si Esteban Laureano ay hindi lamang basta-bastang abogado. Siya ang taong kinatatakutan ng mga katulad nila dahil sa kanyang prinsipyo laban sa katiwalian. Dinukot ni Esteban ang isang puting card mula sa kanyang bulsa at maingat na inilagay
sa nanginginig na kamay ni Florencia. Huwag mong hayaang tapakan nila ang dignidad mo. Tawagan mo ako kung handa ka na. Habang nakatingin si Florencia sa likod ng abogadang sumasakay muli sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Hindi ito ang pintig ng takot, kundi ang simula ng isang pag-asang matagal na niyang akalang namatay na sa gitna ng hirap at pagtataksil. Sa kanyang likuran, ang mansyon ay tila hindi na kasing tatag gaya ng dati, lalo na't nakikita niya ang takot sa mga mata ni Doña Cora na nakamasid mula sa malayo. Ang bawat hakbang ni Florencia sa makintab na palapag ng malawak na mall ay tila isang pagsalakay sa isang mundong hindi para sa kanya. Ang kanyang suot na lumang blusa at kupas na pantalon ay labis na agaw eksena sa gitna ng mga taong balot ng mamahaling tela at bango. Ngunit hindi ang karangyaan ng paligid ang nagpahinto sa kanyang paghinga, kundi ang isang pamilyar na halimuyak na humaplos sa kanyang pangamoy, ang matamis na samyo ng banilya, gata at sunog na dahon ng saging na nagmula sa isang malapit na establishmento. Napako ang kanyang tingin sa isang lila at gintong karatula na may nakasulat na Mirella's Delights. Sa likod ng malalaking salamin ng tindahan, nakahilera ang mga bibingka at putubongbong na siningitan ng makabagong disenyo. Ngunit kahit palagyan ng gintong palamuti, kilala ni Florencia ang bawat kurba at kulay ng mga kakaning iyon. Iyon ang mga pagkaing binuo niya sa loob ng maraming taon ng pagpupuyat. Iyon ang mga recipe na ipinamana sa kanya ng kanyang ina, na tanging yaman na lamang na natira sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Florencia sa salamin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang malamig na ibabaw nito. Ang bawat cake at kakanin sa loob ay tila mga anak na kinuha sa kanya ng sapilitan. Doon niya napagtanto na hindi lamang ang kanyang pera at dangal ang ninakaw ni Romel, kundi pati ang kanyang mga pangarap at ang huling alaala ng kanyang pinagmulan. Bumukas ang pinto ng tindahan at lumabas si Mirella. Suot ang isang mamahaling bestida na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng bawat dahan-dahang hakbang sa sahig na tila nagmamarka ng kanyang teritoryo. Nang makita niya si Florencia, sa halip na pagkahiya, isang mapanuring tawa ang lumabas sa kanyang mga labi na puno ng pagmamayabang. "Oh, look who's here! My favorite donor!" Ang boses ni Mirella ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa pandinig ni Florencia. "Don't worry, Ana. The business is doing great. In fairness, masarap pala ang gawa ng mga patay gutom. We just added some flair to your cheap recipes and now, people are paying thousands for it." Hinugot ni Mirella ang isang makulay na papel mula sa kanyang bag. Isang flyer na may larawan ni Romel at Mirella bilang mga matagumpay na negosyante. "You should thank us. At least now, your recipes are famous. Although, of course, no one will ever know it came from a street vendor like you." Naramdaman ni Florencia ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo. Ang mga luhang kanina ay handa ng pumatak ay biglang natuyo. Pinalitan ng isang matigas at malamig na galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang kanyang kamao ay mariing nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang blusa. Mahigpit na hinahawakan ang selyadong kwaderno ng mga recipe. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay naging isang apoy na nagniningas upang magbigay ng liwanag sa kanyang landas. Tinalikuran niya si Mirella nang walang sinasabing anuman. Ang bawat hakbang niya palayo sa tindahan ay hindi na hakbang ng isang biktima, kundi ng isang sundalong handa nang sumabak sa digmaan. Paglipas ng isang oras, nakatayo na si Florencia sa tapat ng opisina ni Attorney Esteban Laureano. Ang kanyang paghinga ay malalim at may kasamang determinasyon. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto ng opisina. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng silid ay tumama sa mukha ni Esteban habang ito ay seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Iniangat ni Esteban ang kanyang tingin at dahan-dahang tumayo nang makita ang babaeng kaharap.
Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Florencia. Ang dating takot at lungkot ay napalitan ng isang matalim na pasya. Inilapag ni Florencia ang kanyang luma at selyadong kwaderno sa ibabaw ng mesa ng abogado. Attorney Laureano, gusto kong bawiin ang buhay ko. Hindi lang pera ang kinuha nila sa akin. Ninakaw nila ang huling alaala ng nanay ko. Ninakaw nila ang kinabukasan ko. Lumapit si Esteban at tinitigan ang kwaderno. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Florencia. Handa ka na ba, Ana? Kapag nagsimula tayo, wala nang balikan. Huhukayin natin ang lahat ng dumi na pilit nilang itinatago. Handa na ako, ang sagot ni Florencia. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Gusto kong makita silang mawalan ng lahat, gaya ng ginawa nila sa akin. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawa sa loob ng silid na yon. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa lungsod, ang liwanag sa loob ng opisina ni Esteban ay nanatiling nagniningas. Isang babala na ang bagyong darating para sa mga Villanueva ay hindi magmumula sa langit, kundi mula sa isang babaeng akala nila ay tuluyan na nilang nadurog. Ang gabi ay malalim na, at ang tanging nagbibigay ng liwanag sa loob ng tahimik na opisina ni Esteban ay ang maliit na lampara sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan maliban sa marahang paghinga ni Florencia na abala sa paglilipat ng mga pahina ng kanyang lumang kwaderno. Ang amoy ng lumang papel at ang nanunuot na bango ng barakong kape ay tila nagsasabuwatan upang panatilihing gising ang kanilang mga diwa. Sa loob ng ilang gabi, ang silid na ito ang naging saksi sa kanilang pagsisikap na pagtagni-tagniin ang mga pira-pirasong katotohanan na sadyang itinago sa dilim. Si Esteban ay seryosong nakatingin sa kanyang computer. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Florencia. Nakikita niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri ng babae habang itinuturo ang mga numero sa papel. Hindi lamang isang kliyente ang nakikita niya kay Florencia. Nakikita niya ang isang kaluluwang pilit na bumabangon mula sa pagkakalugmok, isang katatagan na bihirang makita sa mundong puno ng pagkukunwari. Dahil sa matinding pagod, hindi napansin ni Florencia na dahan-dahan nang bumabagsak ang kanyang mga talukap. Ang kanyang ulo ay unti-unting humilig sa ibabaw ng mga dokumento hanggang sa tuluyan na siyang dalawin ng antok. Nang mapansin ito ni Esteban, tumigil siya sa kanyang ginagawa. Tumayo siya ng dahan-dahan upang hindi makalikha ng anumang ingay na makakagambala sa pahinga ng babae. Kinuha niya ang kanyang suot na Amerikana at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Florencia. Isang mabilis, ngunit makahulugang tingin ang ibinigay niya sa payapang mukha nito. Isang mukhang kahit sa pagtulog ay bakas pa rin ang mga dinaanang unos. Naghanda si Esteban ng isang baso ng mainit na gatas. Nang mailapag niya ang baso sa mesa, bahagyang nagising si Florencia. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa habang tinitingnan ang abogadong nasa kanyang harapan. Uminom ka muna nito, Ana. Lumalamig na ang panahon. Baka magkasakit ka. Ang malambing na utos ni Esteban. Salamat, attorney. Pasensya na po, nakatulog pala ako. Bulong ni Florencia habang inaayos ang pagkakahiga ng Amerikana sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang init ng tela na tila isang yakap na nagbibigay sa kanya ng seguridad. Isang bagay na matagal na niyang nakalimutan ng pakiramdam. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa loob ng ilang segundo. Isang sandali ng pag-unawa at tahimik na koneksyon na mas malakas pa sa anumang salita. Ang kanyang puso ay bahagyang bumilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang estrangherong damdamin na dahan-dahang gumigising sa kanyang nanunuyong puso. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng ituro ni Esteban ang isang hanay ng mga numero sa screen ng kanyang computer. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Ana, tingnan mo ito.
Ang mga halagang inilista mo rito ay hindi tumutugma sa kita ng isang simpleng bake shop. Masyadong malaki ang mga cash deposits na ito para magmula lamang sa pagtitinda ng tinapay. Sinundan ni Florencia ang daliri ni Esteban. Habang sinusuri nila ang mga petsa, isang malagim na pattern ang nabuo. Ang bawat malaking deposito ay tumutugma sa mga petsa ng operasyon ng mga ilegal na pasugalan na pagmamayari ni Doña Cora. Doon ay tumambad ang katotohanan. Ang Mirella's Delights ay hindi lamang isang tindahan ng matatamis na pagkain. Ito ay isang kuta para sa paglilinis ng maruming pera ng pamilya Villanueva. Ginamit ni Romel ang inosenteng pangalan ni Florencia sa mga dokumento upang magsilbing panangga kung sakali mang mabisto ang kanilang gawain. Ginamit nila ako, attorney. Hindi lang nila kinuha ang pera ko. Ginawa rin nilang kasangkapan ng pangalan ko para sa mga ilegal nilang gawain. Ang tinig ni Florencia ay puno ng pait at panginginig. Hinawakan ni Esteban ang kamay ni Florencia, isang mahigpit ngunit mapayapang hawak upang pakalmahin siya. Huwag kang mag-alala, Ana. Ang mga numerong ito ang magiging katapusan nila. Hindi natin sila hahayaang makatakas. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang cellular phone ni Esteban na nasa ibabaw ng mesa ay biglang niyanig ng isang tawag. Ang pag-vibrate ng aparato sa ibabaw ng kahoy na mesa ay lumikha ng isang nakakabahalang tunog sa gitna ng gabi. Mabilis itong sinagot ni Esteban. Habang nakikinig sa kabilang linya, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong at ang kanyang panga ay nag-igting. Ano? Sigurado ka ba? Ang tanong ni Esteban sa kanyang kausap. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Florencia. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Kailangan nating kumilos ngayon din, Ana. May nag-utos na sunugin ang lahat ng mga dokumento sa warehouse ng bake shop ngayong gabi. Sinusubukan nilang burahin ang lahat ng ebidensya bago pa tayo makahakbang. Ang lamig ng gabi ay tila mas lalong tumindi. Tumayo si Florencia, ang kanyang puso ay muling kinabahan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Ang laban na akala niya ay nasa loob lamang ng mga pahina ng kwaderno ay biglang naging isang madugo at mabilis na karera laban sa oras. Ang init ng araw ay tumatama sa luma at kinakalawang na yero ng palengke. Ngunit ang lamig na nagmumula sa presensya ni Doña Cora ay sapat na upang pangilabutan ng sinumang makakakita sa kanya. Nakaupo ang matanda sa isang maliit at gulanit na bangko sa tapat ng pwesto ni Aling Rosa. Ang kanyang marangyang suot na seda ay labis na agaw eksena sa gitna ng mga tumpok ng isda at gulay. Ang halimuyak ng kanyang mamahaling pabango ay pilit na nakikipaglaban sa malansang amoy ng paligid, isang simbolo ng kanyang pagtatangka na manatiling malinis sa gitna ng dumi na siya rin naman ang may likha. Pagkakita ni Florencia sa kanyang dating biyenan, tila tumigil ang pagdaloy ng hangin sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging mabigat at masakit na tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang apron. Ana, anak, napakarumi naman yata ng lugar na napili mong pagtaguan. Ang boses ni Doña Cora ay malambing, ngunit ang bawat pantig ay tila isang nakatagong patalim na handang humiwa sa dangal ni Florencia. Huwag mo na itong pahirapan pa. Narito ako para tulungan ka, gaya ng palagi kong ginagawa. Inilapag ni Cora ang isang makapal na puting sobre sa ibabaw ng maruming mesa. Ang puti ng sobre ay tila nanunukso at nang iinsulto sa kahirapan ng paligid. Kunin mo ito. Sapat na yan para makapagsimula ka sa probinsya. Lumayo ka na. Iwan mo na ang lungsod na ito. At higit sa lahat, layuan mo ang anak ko. Huwag mo nang dungisan ang pangalan ng mga Villanueva sa iyong mga kwentong kanto. Gawin mo ito para sa katahimikan nating lahat. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Naramdaman ni Florencia ang pag-akyat ng init ng dugo sa kanyang mukha.
Ang pait ng bawat salita ni Cora ay tila lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Tiningnan niya ang sobre, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang katahimikan po ba na sinasabi niyo ay para sa amin o para protektahan ang mga ilegal ninyong gawain? Hindi po mababayaran ng perang ito ang lahat ng kinuha niyo sa akin. Ang malambot na mukha ni Doña Cora ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga basag na kristal. Napakalaki na pala ng sungay mo, Florencia. Akala mo ba ay hahayaan lang kitang sirain kami? Isipin mo ang mga taong nakapaligid sa'yo. Ang matandang ito na nagpatuloy sa'yo, itinuro niya si Aling Rosa na nakatayo sa di kalayuan. Isang tawag ko lang at ang buong palengkeng ito ay mapapatag sa lupa. Ang mga proyektong pagpapaalis sa mga squatter at ilegal na tindera ay matagal ko nang hawak. Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao sa katigasan ng ulo mo. Ang bawat banta ay tila isang selyo na nagpapasara sa mundo ni Florencia. Ang takot para sa kanyang sarili ay napalitan ng isang mas malalim na takot para sa mga taong tumulong sa kanya noong wala siyang matakbuhan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang tuhod at ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa nagbabantang mga luha. Lumapit si Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit may kasamang tapang. Walang pag-aalinlangan niyang kinuha ang sobre at buong puwersa itong ibinalik sa loob ng mamahaling bag ni Doña Cora. Ang tunog ng sobreng tumatama sa loob ng bag ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Hindi kami kailangan ng marumi mong pera, ma'am. Ang kailangan ni Ana ay katarungan at hindi mo kami matatakot sa mga banta mong walang puso. Tumayo si Doña Cora. Ang kanyang mukha ay maputla sa galit. Pagsisisihan niyo ito, lahat kayo. Tinalikuran niya sila nang may kasamang hangin ng pagmamataas. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay tila tunog ng isang paparating na sakuna. Lumalim ang gabi sa palengke, ngunit ang katahimikan ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Si Florencia ay hindi makatulog. Ang kanyang diwa ay puno ng mga banta ni Cora. Habang nakaupo siya sa loob ng bodega, ang malamlam na ilaw ng poste sa labas ay nagpapakita ng mga anino ng mga taong dumadaan. Biglang nagbago ang pakiramdam ng paligid. Ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mabibigat na sapatos na tumatama sa kalsada. Hindi lamang isa, kundi marami. Mula sa bintana, nakita ni Florencia ang isang grupo ng mga lalaking balot ng itim na damit at may hawak na mga bakal na tubo. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mga dulo ng kanilang sandata. Nagsimula silang humampas sa mga lamesa ng mga tindera sa labas. Ang tunog ng nababasag na kahoy at nayuyuping yero ay pumuno sa himpapawid. Ang mga sigaw ng takot ng mga taong naninirahan sa maliliit na stall ay nagsimulang duminig. Napatayo si Florencia. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat tunog ng pagkawasak sa labas ay tila isang latay sa kanyang kaluluwa. Ito na ang simula ng paniningil ni Doña Cora. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga kaibigan na nagkakagulo sa labas, isang malupit na tanong ang gumigising sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang labang ito kung ang bawat hakbang niya ay nangangahulugan ng paghihirap ng mga taong nagmamahal sa kanya? Ang gabi ay nabalot ng ingay ng pagkawasak at mga sigaw na puno ng takot sa bawat sulok ng palengke. Ang dating payapang hanay ng mga tindahan ay naging isang dambuhalang entablado ng kaguluhan. Ang malalakas na hampas ng mga bakal na tubo sa mga kahoy na lamesa ay lumikha ng mga tunog na tila bawat isa ay tumatama rin sa puso ni Florencia. Nakita niya ang paglipad ng mga pira-pirasong yero at ang pagbagsak ng mga panindang isda sa maduming sementowo. Sa gitna ng usok at alikabok, nakita niya si Aling Rosa na pilit na hinahawakan ang tanging kabuhayan nito
habang tinutulak ng isang lalaking balot ng itim na takip sa mukha. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Florencia patungo sa matanda. Huwag! Tama na! Maawa kayo. Ang kanyang pagsusumamo na halos malunod sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago pa man niya maabot ang kaibigan, isang malakas na puwersa ang tumulak sa kanyang balikat na nagpabagsak sa kanya sa gilid ng isang matulis na bakal. Naramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang braso at ang mabilis na pagdaloy ng mainit na likido sa kanyang balat na sinundan ng isang malamig na pamamanhid na tila kumakalat sa kanyang buong katawan. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, isang nakakasilaw na liwanag mula sa mga sasakyan ang biglang pumatay sa kadiliman. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang pumuno sa himpapawid na tila mga anghel na dumarating upang tapusin ang impyerno sa lupa. Ang mga lalaking naghahasik ng gulo ay mabilis na nagpulasan, iniiwan ang bakas ng kanilang kalupitan. Mula sa gitna ng mga sasakyan, bumaba ang isang lalaking ang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. Si Esteban ay mabilis na lumapit sa kinaroroonan ni Florencia. Ang kanyang mukha na dati ay palaging kalmado ay nababakas ngayon ng isang matinding galit na pilit niyang kinokontrol. Nang makita niya ang duguang braso ni Florencia, ang kanyang mga mata ay panandaliang nanlamig bago ito napalitan ng labis na pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Florencia sa gitna ng madilim na kalsada. Ang bango ng kanyang malinis na pananamit ay humalo sa amoy ng alikabok at bakal, isang pamilyar na bango na nagbigay ng panandaliang ginhawa sa nanunuyong lalamunan ni Florencia. Kinuha ni Esteban ang kanyang malinis na panyo at maingat na itinali sa sugat ng babae upang mapigilan ang pagdaloy ng dugo. Ang kanyang mga kamay, kahit na nanginginig ng bahagya sa galit, ay nanatiling banayad sa bawat pagdampi sa balat ni Florencia. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito, Ana. Ang malalim at baritonong tinig ni Esteban ay tila isang matibay na pader na pumoprotekta sa kanya laban sa lahat ng unos. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Florencia, isang tingin na nagpaparamdam na handa niyang harapin ang sinuman para lamang sa kaligtasan nito. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila muli. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, takot at pagod na itinago ni Florencia sa loob ng maraming araw ay biglang sumabog. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa bawat paghikbi. Hindi ito ang iyak ng isang taong sumusuko, kundi ang iyak ng isang taong sa wakas ay nakahanap ng boses sa gitna ng katahimikan. Walang pasubali na isinandal ni Florencia ang kanyang ulo sa balikat ni Esteban. Naramdaman niya ang tibay ng dibdib ng lalaki at ang init ng katawan nito, na tila isang kanlungan na matagal na niyang hinahanap. Ipinatong ni Esteban ang kanyang kamay sa likod ni Florencia. Marahang hinahaplos ito upang pakalmahin ang babae. Sa gitna ng wasak na palengke at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang dalawang kaluluwang kapwa, may mga sugat mula sa nakaraan, ay tila nakahanap ng panandaliang kapayapaan sa piling ng isa't isa. Ang bawat patak ng luha ni Florencia na tumatama sa Amerikana ni Esteban ay tila mga panalangin ng pag-asa na dahan-dahang sinasagot ng tadhana. Hinubad ni Esteban ang kanyang suot na vest at maingat na ibinalot sa nanginginig na mga balikat ni Florencia. Ang amoy ng lalaki na nanunuot sa tela ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na tila siya ay binalot sa isang makapal at ligtas na kumot. Habang inaalalayan siya ni Esteban patungo sa sasakyan, naramdaman ni Florencia na ang bigat ng mundong kanyang pinapasan ay hindi na niya kailangang dalhin ng mag-isa. Nakaalis na ang mga pulis bitbit ang ilan sa mga salarin at ang palengke ay muling bumalik sa isang nakakabinging katahimikan. Ngunit sa puso ni Florencia, ang katahimikang ito ay hindi na puno ng takot. Habang nakasandal siya sa upuan ng sasakyan ni Esteban, nakita niya sa salamin ang mga mata ng lalaki na nakatingin sa kanya ng may labis na katapatan. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Isang tanong na
Alam niyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Hanggang saan handang pumunta si Esteban para sa kanya? At handa na ba siyang muling magtiwala sa gitna ng mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom? Ang malakas na pagtama ng pinto sa dingding ay yumanig sa buong silid. Isang marahas na paglapastangan sa katahimikan ng opisina ni Esteban. Humahangos na pumasok si Romel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mukha ay pulang-pula dahil sa labis na pagkabigla at selos. Nang makita niya si Florencia na nakaupo malapit kay Esteban, tila lalong nag-apoy ang kanyang galit. Anong ibig sabihin nito, Ana? Kaya ka pala matapang na lumayas dahil may kinalantari ka ng iba. At isang abogado pa talaga ang pinatulan mo para lang gantihan ako? Ang boses ni Romel ay puno ng pag-aalipusta. Ang kanyang bawat salita ay tila dumudura ng lason. Mabilis siyang lumapit at itinaas ang kanyang kamay, handang itama ang isang malakas na sampal sa mukha ni Florencia. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang palad, sa balat ng babae, isang matibay at bakal na kamay ang sumunggab sa kanyang pulso. Si Esteban ay tumayo nang walang anumang bakas ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at matalim, gaya ng isang talim ng kris. Ang lakas ng pagkakahawak niya sa pulso ni Romel ay sapat na upang mapangiwi ang huli sa sakit. Huwag mong susubukang itaas ang kamay mo sa kanya habang nandito ako. Ang boses ni Esteban ay mahinahon, ngunit may dalang banta na nagpatigil sa paghinga ni Romel. Ang bawat maling galaw mo ay idadagdag ko sa mga kasong isasampa namin laban sa'yo. Lumabas ka na bago ko patawagin ang seguridad para kaladkarin ka. Napilitang umurong si Romel. Ang kanyang hininga ay gumaralgal dahil sa hiya at takot na pilit niyang itinago. Tiningnan niya si Florencia nang may pandidiri bago padabog na lumabas ng opisina. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglakad palayo ay tila isang pagkatalo na ayaw niyang tanggapin. Sa mansyon ng mga Villanueva, hindi rin naging madali ang sitwasyon. Ang dating magara at payapang bahay ay nabalot ng tensyon sa pagitan ni Romel at Mirela. Sa loob ng kanilang silid, ang tunog ng mga gamit na ibinabato at ang sigawan ng dalawa ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Bakit hinayaan mong makuha ni Ana ang kwadernong iyon, Romel? Masyado kang pabaya. Kapag nabisto ang mga transaksyon natin, pare-pareho tayong mabubulok sa kulungan. Ang gulugulong buhok ni Mirela at ang nanlilisik niyang mga mata ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Isang babaeng mas pinahahalagahan ang kapangyarihan kaysa sa pag-ibig. Huwag mo akong sigawan, Mirela. Kung hindi dahil sa mga ambisyon mo, hindi ko gagawin ang lahat ng ito. Ang sagot ni Romel, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na para itama. Ang kanilang pagmamahalan na binuo sa ibabaw ng kasinungalingan ay nagsimula nang magbitak-bitak gaya ng isang basag na salamin. Samantala, sa kabila ng gulo, isang bagong buhay ang dahan-dahang sumisibol para kay Florencia. Sa tulong ni Esteban at sa pagkakaisa ng mga tinderong muling bumangon sa palengke, naitayo ni Florencia ang isang maliit ngunit maayos na pwesto. Pinangalanan niya itong Ana's Hearth. Ang bango ng bagong luto na kakanin, ang samyo ng sariwang gata, at ang tamis ng arnibal ay muling nagbigay ng kulay sa kanyang araw-araw. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at laging natatakot. Ang bawat pagmamasa niya ng harina ay tila paglilinis sa kanyang sariling pagkatao. Ang bawat sentimong kanyang kinikita ay may dalang dangal na hindi kailanman mabibili ng kahit anong yaman ni Doña Cora. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang paninda, tumingin si Florencia sa isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding ng kanyang pwesto. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lipstick na may murang kulay na rosas, ang unang luho na binili niya para sa kanyang sarili pagkatapos ng maraming taon. Nang ipahid niya ito sa kanyang mga labi, nakita niya ang isang bagong babae. Isang babaeng may liwanag sa mga mata, may rosas sa mga pisngi, at may ngiting hango sa sariling tagumpay.
Ito ang muling pagsilang ni Florencia, ang pagbangon mula sa putik na sinasabi ni Doña Cora. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, isang mamahaling sasakyan ang tumigil sa tapat ng kanyang tindahan. Isang babaeng balot ng itim na belo at may suot na malaking salamin ang bumaba. Hindi ito tagapalengke. Binili nito ang lahat ng natitirang paninda ni Florencia nang walang anumang tanong at bago umalis ay iniwan ng isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Akala ni Florencia ay bayad ito, ngunit nang buksan niya ang sobre sa loob ng kanyang maliit na bodega, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi pera ang laman nito, kundi mga litrato. Mga litrato ni Esteban na may kasamang isang magandang babae sa isang restoran, mukhang napakalapit sa isa't isa. Kasama nito ang isang pirasong papel na may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Huwag kang magpadala sa mga matatamis niyang salita. Gagamitin ka lang din niya gaya ng ginawa ng asawa mo. Naramdaman ni Florencia ang biglang panlalamig ng kanyang pakiramdam. Ang init ng kanyang tagumpay ay tila binuhusan ng yelo. Ang mga litrato sa kanyang kamay ay tila mga anino ng pagdududa na muling bumabalot sa kanyang puso. Sino ang babaeng kasama ni Esteban? At sino ang taong sadyang nagdala ng mga litratong ito upang sirain ang munting kapayapaang ngayon pa lamang niya nararamdaman? Ang bawat piraso ng litrato na hawak ni Florencia ay tila dambuhalang yelo na nagpapamanhid sa kanyang mga daliri. Ang imahe ni Esteban na nakangiti sa isang magandang babae ay paulit-ulit na sumasariwa sa kanyang isipan, tila isang lason na pilit sumisira sa munting kapayapaang ngayon pa lamang niya na itatanim sa kanyang puso. Sa loob ng kanyang maliit na bodega, ang tanging tunog na naririnig ay ang kanyang sariling mabigat na paghinga at ang mabilis na pintig sa kanyang dibdib na tila isang tambol na nagbababala ng panibagong bagyo. Ngunit hindi na siya ang dating Florencia na iiyak na lamang sa isang tabi. Bitbit ang sobre, naglakad siya patungo sa opisina ni Esteban. Ang bawat hakbang niya sa semento ay puno ng bigat. Ngunit may kasamang determinasyon na harapin ang katotohanan, gaano man ito kapait. Nang pumasok siya sa opisina, nakita niya si Esteban na seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Ang pagod sa mga mata nito ay bakas. Ngunit agad itong napalitan ng liwanag nang makita siya. Ana, napadpad ka rito? May problema ba? Ang tanong ni Esteban, ang kanyang tinig ay nanatiling banayad at puno ng malasakit. Walang salitang inilapag ni Florencia ang mga litrato sa ibabaw ng mesa. Ang dahan-dahang pagbagsak ng mga papel sa kahoy na ibabaw ay tila pagguho ng isang pangarap. Sino siya, attorney? Am I just another case to you? O bahagi rin ba ito ng plano niyo ng asawa ko para tuluyan akong sirain? Ang boses ni Florencia ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng posibleng panibagong pagtataksil. Tinitigan ni Esteban ang mga litrato. Sa halip na magalit o magpalusot, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang kanyang mga bahagi ng muka ay lumambot at ang kanyang mga mata ay napuno ng isang matandang lungkot na tila matagal na niyang itinatao. Siya ang dati kong asawa, Ana. Ang simula ni Esteban, ang kanyang tinig ay gumaralgal ng bahagya. 10 niya nang nakalipas, binuo ko ang buhay ko sa kanya. Pero gaya ni Romel, mas pinili niya ang kapangyarihan at pera. Iniwan niya ako para sa isang maimpluwensyang politiko at kinuha ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang litratong yan ay kinuha noong nakaraang linggo nang magkita kami para ayusin ang huling piraso ng aming annulment. Tumayo si Esteban at lumapit kay Florencia, ngunit nanatili siya sa isang kagalang-galang na distansya. Kaya kita tinutulungan, hindi dahil sa awa, kundi dahil alam ko ang lasa ng pagtataksil. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Ana. Ang makita kang bumabangon ay tila paghilom din ng sarili kong mga sugat. Ang katapatan sa mga mata ni Esteban ay tila isang mainit na sikat ng araw na dahan-dahang tunutunaw sa yelo ng pagdududa sa puso ni Florencia.
Naramdaman niya ang uent-unting pagluwag ng buhol sa kanyang lalamunan. Ang hinala na akala niya ay muling dudurog sa kanya ay naging tulay pala para mas lalo niyang maunawaan ang lalaking nasa kanyang harapan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpasya silang maglakad-lakad sa ilalim ng mga ilaw ng poste sa labas. Ang gabi ay malamig at ang mga patak ng tubig mula sa katatapos lang na ulan ay kumikinang sa kalsada gaya ng mga diamante. Wala silang imik, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno ng pag-unawa. Sa bawat dahan-dahang paghakbang, ang dulo ng Amerikana ni Esteban ay bahagyang humahaplos sa braso ni Florencia. Isang maliit na pagdampi na nagpapadaloy ng kuryente ng kaba at ligaya sa kanyang buong sistema. Isang uri ng kilig na hindi niya kailanman naramdaman kay Romel. Isang damdaming hango sa respeto at tunay na pagkalinga. Nahanap na namin ang pangalan sa likod ng mga dummy accounts, Ana. Basag ni Esteban sa katahimikan. Lahat ng ito ay nakapangalan kay Mirela Cruz. Siya ang nagsilbing daluyan ng pera para sa pamilya Villanueva. Malapit na nating makuha ang hustisya mo. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay tila hiniram lamang sa tadhana. Sa di kalayuan, sa isang malaking screen ng telebisyon na nakasabit sa gilid ng isang gusali, biglang lumabas ang mukha ni Doña Cora. Ang kanyang nangiti ay puno ng kaplastikan habang inaanunsyo ang isang malaking kaganapan. Inaanyayahan ko ang lahat sa darating na Biyernes para sa grand opening ng Mirella's Delights, ika-10 sangay. Doon ay formal kong ipapasa ang pamumuno ng aming pamilya sa aking kaisa-isang anak, si Romel Villanueva. Ito ay isang pagdiriwang ng tagumpay at katapatan ng aming pamilya. Ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Naramdaman ni Florencia ang muling pag-igting ng kanyang panga. Ang pagdiriwang na yon ay binuo mula sa kanyang mga luha at dugo. Tumingin siya kay Esteban at ang abogado ay tumango ng may seryosong determinasyon. Ito na ang pagkakataong hinihintay natin, Ana. Ang kailangan na lang nating gawin ay ang pumasok sa lunggan ng leon. Ang boses ni Esteban ay puno ng pangako. Habang nakatingin si Florencia sa kumikinang na anunsyo ni Doña Cora, isang malupit na pasya ang nabuo sa kanyang isipan. Handa na siyang harapin ang kanyang nakaraan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang bagyong tuluyang wawasak sa kuta ng mga Villanueva. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, isang tanong ang nananatiling nakatago. Kapag natapos na ang lahat ng ito, may puwang pa ba para sa kanila ni Esteban sa mundo na wala ng dumi ng pagtataksil? Tapos na ang panahon ng pagtatago sa anino ng iba, attorney. Handa na akong harapin sila, hindi bilang biktima, kundi bilang ang babaeng wawasak sa lahat ng dumi nila. Ang tinig ni Florencia ay hindi na nanginginig. Sa loob ng opisina ni Esteban, ang bawat piraso ng dokumento at ebidensya ay maayos nang nakasalansan sa ibabaw ng mesa. Ang sikat ng hapon na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng isang ginintuang ningning sa kanyang mukha. Tila isang hudyat na ang mahabang gabi ng kanyang pagdurusa ay malapit na ring magwakas. Ang bawat pahina ng kanyang lumang kwaderno ay nascan na at naging matatalim na sandata sa ilalim ng batas. Tumayo si Esteban at lumapit sa kanya. May dalang isang malaking paper bag ang abogado na iniabot niya kay Florencia nang may kasamang matipid ngunit tapat na ngiti. Regalo ito ni Aling Rosa at ng mga kasama natin sa palengke, Ana. Sabi nila, sa araw ng laban, kailangang makita ng buong mundo ang tunay mong kinang. Pumasok si Florencia sa maliit na silid upang magpalit. Nang isuot niya ang simpleng itim na bestida na gawa sa dekalidad na tela, naramdaman niya ang kakaibang kagaanan sa kanyang katawan. Wala na ang amoy ng usok at arnibal. Napalitan na ito ng bango ng bagong labang tela at ang sarili niyang lakas. Dahan-dahan niyang kinuha ang suklay at inayos ang kanyang buhok. Pinili niyang ilugay ito, hinahayaang dumaloy ang bawat hibla sa kanyang balikat.
Isang simbolo ng kalayaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Paglabas niya, napatigil si Esteban sa kanyang ginagawa. Ang panulat na hawak ng abogado ay dahan-dahang nailapag sa mesa habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa babaeng nasa kanyang harapan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Esteban, ngunit ang pag-igting ng kanyang panga at ang ningning sa kanyang mga mata ay sapat na upang maramdaman ni Florencia ang labis na paghanga. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabalot ng isang uri ng kilig na hindi nangangailangan ng anumang pisikal na pagdampi. Ito ay ang pagkilala ng dalawang kaluluwang kapwa nang galing sa pagkawasak, ngunit piniling muling mabuo ng magkasama. Napakaganda mo, Ana. Ang mahinang bulong ni Esteban na tila ba isang panalangin. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa mga pisngi ni Florencia. Salamat, attorney. Pakiramdam ko ay tao na ulit ako. Ngunit ang munting sandaling iyon ay biglang nabasag ng ang cellular phone ni Florencia na nasa ibabaw ng mesa ay magsimulang lumikha ng isang nakakabahalang pagyanig. Ang tunog ng aparatong tumatama sa kahoy ay tila isang babala. Nang tingnan niya ang screen, ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Ang pangalang nakasulat ay ang pangalang nais na niyang ibaon sa limot. Romel. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang sagutin niya ang tawag. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Ngunit hindi ito ang mapagmataas na boses na huli niyang narinig. Ang boses ni Romel ay gumaralgal, puno ng pait, at halatang lulong sa alak. Ana, please, kailangan kitang makita. Ang pagsusumamo ni Romel. Niloloko ako ni Mirela. Kinuha niya ang lahat ng pera sa bangko. Pinapaikot lang niya kami ni Mama. Patawarin mo ako, Ana. Ikaw lang ang kaisa-isang tao na totoong nagmahal sa akin. Naramdaman ni Florencia ang panlalamig ng kanyang pakiramdam. Ang bawat salita ni Romel ay tila mga aninong pilit humahatak sa kanya pabalik sa putikan. Napatingin siya kay Esteban na seryosong naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. Sa loob ni Florencia, nagtatalo ang galit at ang natitirang bahagi ng kanyang pagkatao na marunong pa ring maawa. Ngunit higit sa lahat, alam niyang kailangan niya itong harapin upang tuluyan ng makalaya. Saan tayo magkikita? Ang tanong ni Florencia, ang kanyang boses ay malamig, gaya ng kristal. Ang gabi ay balot ng dilim nang makarating si Florencia sa isang lumang parke na malayo sa mata ng mga tao. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na bombilya ng isang poste na kumukurap-kurap sa bawat dahan-dahang pag-ihip ng hangin. Mula sa malayo, nakita niya ang isang figura na nakaupo sa isang sementadong upuan, nakayuko at tila pasa ng buong mundo. Nang marinig ni Romel ang mga hakbang ni Florencia sa tuyong dahon, mabilis siyang tumayo. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating marangyang negosyante. Ang kanyang polo ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay mapupula at puno ng luha. Walang pasubali na lumapit si Romel at biglang lumuhod sa harap ni Florencia. Ana, please, bumalik ka na sa akin. Gagawa tayo ng paraan. Isusumbong natin si Mirela sa pulis. Sabihin mo na lang na ikaw ang may-ari ng lahat, iligtas mo ako. Ang boses ni Romel ay puno ng desperasyon habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Florencia. Naramdaman ni Florencia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa kawalang hiyaan ng lalaking ito. Ang bawat patak ng luha ni Romel ay tila isang insulto sa lahat ng balisawsaw at pagod na dinanas niya noong siya ang nasa kalsada. Habang nakatayo siya doon, tinitingnan ang lalaking dating sinamba niya. Isang malalim na katanungan ang muling naghari sa kanyang isipan. Ito ba ang lalaking inalayan niya ng kanyang buong buhay? Ang isang taong handang manggamit ng iba upang iligtas ang sarili niyang balat? Dahan-dahang hinawakan ni Romel ang laylayan ng bestida ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo ng awa.
Mahal mo pa ako, di ba Ana? Hindi mo ako kayang makitang mabulok sa kulungan. Sa dilim ng parke, ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Romel at ang malungkot na paghuni ng mga kuliglig sa paligid. Ang kapalaran ng pamilya Villanueva ay tila nakasalalay na ngayon sa mga kamay ng babaeng minsan na nilang itinapon na parang basura. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Romel ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang bigat, walang saysay, at puno ng kabulukan. Habang nakaluhod siya sa harap ni Florencia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagtatangkang hawakan ang laylayan ng damit ng babaeng dati niyang minaliit. Ang kanyang pagsusumamo ay hindi nanggagaling sa pagsisisi, kundi sa isang desperadong pagtatangkang isalba ang sariling balat mula sa pagkakalubog, sa utang at sa batas. Tayong dalawa lang ang tunay na nagkakaintindihan, Ana. Alam mo yan. I was just blinded by Mirella's promises. Ginamit niya ang ambisyon ko para sirain tayo. Pero ikaw pa rin ang asawa ko. Please, kailangan nating magtulungan para makuha ulit ang kumpanya. Ang boses ni Romel ay puno ng pilit na emosyon. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng kahit katiting na awa sa mga mata ni Florencia. Dahan-dahang inurong ni Florencia ang kanyang paa. Iniiwasan ang bawat pagdampi ng kamay ni Romel na tila ba ito ay may dalang nakakahawang sakit. Tiningnan niya ang lalaki, hindi na sa pamamagitan ng mga mata ng isang mapagmahal na asawa, kundi ng isang taong nakasaksi sa kailaliman ng kadiliman ng kaluluwa ng isa pang tao. Isang malamig na katahimikan ang naghari sa pagitan nila, sapat na upang marinig ang bawat dahan-dahang paghinga ni Florencia at ang mabilis na paghabol ng hininga ni Romel. Patay na ang Ana na kilala mo, Romel. Ang babaeng handang mamatay para sa'yo ay matagal mo nang inilibing sa gitna ng kalsada noong gabing itinapon mo ako sa ulan. Ang sagot ni Florencia, ang bawat salita ay tila isang hatol na walang puwang para sa apela. At huwag mong asahan na babalik pa ako sa basurahan na pinanggalingan ko. Hindi mo na ako magagamit kailanman. Nang mapagtanto ni Romel na hindi na niya kayang paikutin ang damdamin ni Florencia, ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagsusumamo ay biglang nagbago. Ang kanyang panga ay nag-igting at ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Mabilis siyang tumayo at marahas na hinawakan ang magkabilang balikat ni Florencia. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat ng babae na tila ba nais niya itong saktan bilang huling ganti. Huwag kang magmalinis, Ana. Akala mo ba ay hindi ko alam na may kinalantari ka na ring iba? Ang abogadong yon, di ba? Gusto mo lang akong pabagsakin para sumama sa kanya. Ang sigaw ni Romel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na parke. Akma niyang itataas ang kanyang kamay upang saktan si Florencia nang biglang bumukas ang pinto ng isang sasakyan na nakaparada sa malapit. Ang dahan-dahang paglakad ni Esteban patungo sa kanila ay puno ng isang nakakabinging awtoridad. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa tuyong damo ay sapat na upang mapatigil si Romel. Itinaas ni Esteban ang kanyang cellular phone. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang timer na patuloy na tumatakbo. Isang malinaw na hudyat na ang bawat salita at banta ni Romel ay naitatala na sa digital na alaala ng aparato. Ang bawat banta mo ay sapat na para dagdagan ang mga kasong isasampa namin sa iyo bukas, Ginoong Villanueva. Ang baritono at malamig na tinig ni Esteban ay tila isang yelo na nagpalamig sa kumukulong galit ni Romel. Bitawan mo siya. Dahan-dahang binitawan ni Romel si Florencia. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng takot at hiya. Tinalikuran siya ni Florencia nang walang anumang lingon. Bago sumakay sa sasakyan ni Esteban, kinuha ni Florencia ang isang piraso ng tissue mula sa kanyang bag at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga balikat kung saan siya hinawakan ni Romel. Ang bawat hagod ng tissue sa kanyang damit
ay tila pag-aalis ng huling bakas ng dumi ng kanyang nakaraan. Matapos nito, dahan-dahan niyang binitawan ng tissue, hinahayaan itong tangay ng hangin patungo sa putikan sa paanan ni Romel. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Florencia sa side mirror ang figura ni Romel na unti-unting lumiliit sa dilim, mag-isa at naiwan sa sarili niyang pagkawasak. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang malamig at payapang determinasyon. "Salamat, Esteban," bulong ni Florencia habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing nagbibigay ng pag-asa sa kanyang bagong landas. "Wala iyon, Ana. Bukas, sa harap ng maraming tao, tuluyan na nating wawakasan ang lahat ng ito," ang sagot ni Esteban habang ang kanyang kamay ay nananatiling matatag sa manibela. Ngunit sa kabila ng katiyakang ito, ang gabi bago ang malaking pagdiriwang ng mga Villanueva ay tila mas lalong naging tahimik at nakakabigla. Sa loob ng mansyon, si Doña Cora ay nakatayo sa tapat ng malaking salamin, maingat na isinusuot ang kanyang mga diamante, habang sa labas ay dahan-dahang nagtitipon ang mga ulap na nagbababadya ng isang bagyong walang sino mang makakapigil. Ang entablado ay handa na para sa huling pagtatanghal ng dula ng pamilya Villanueva, at hindi nila alam na ang kanilang kaisa-isang tagapaglingkod noon ang magsisilbing hukom na magtatapos sa kanilang lahat. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa malawak na ballroom ng hotel ay tila mga diamanteng nagyelo, nagbibigay ng isang marangyang liwanag na pilit nagtatago sa kabulukan ng mga taong nasa loob nito. Ang pulang alpombra na nakalatag sa sahig ay tila isang ilog ng dugo, kung saan ang bawat panauhing nakasuot ng mamahaling tela ay dahan-dahang naglalakad ng may pagmamataas. Ang halimuyak ng mga imported na bulaklak at ang bango ng mamahaling alak ay humahalo sa hangin, lumilikha ng isang atmosfera ng tagumpay na binuo sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Cora, suot ang isang itim na ternong tadtad ng mga diamante na kumikinang sa bawat dahan-dahan niyang paggalaw. Sa kanyang tabi, si Romel at Mirela ay magkahawak kamay, nagpapakita ng isang imahe ng pagkakaisa at katapatan na tila isang dula-dulaang pinaghandaan ng matagal. Ang mga panauhin ay dahan-dahang nagtatama ng kanilang mga palad, lumilikha ng isang kumpas ng papuri na umuukit ng ngiti sa mga labi ng mga Villanueva. Ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng ating ika-10 sangay. Ang boses ni Doña Cora ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng awtoridad at pagkukunwari. Ito ay pagpapatunay na ang pamilya Villanueva ay nananatiling matatag dahil sa ating integridad at pagmamahal sa tradisyon. Romel, ang aking kaisa-isang anak, at si Mirela, ang ating katuwang sa tagumpay, ang mukha ng bagong henerasyon ng ating negosyo. Lumapit si Mirela sa mikropono. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamayabang habang tinitingnan ang mga mamamahayag na abala sa pagkuha ng larawan. Ang bawat recipe sa Mirela's Delights ay bunga ng aking pagod at inspirasyon. Nais nating ipakita na ang pagkaing Pilipino ay kayang makipagsabayan sa mundo kung ito ay may tamang klase at gilas. Habang nakikinig ang mga panauhin, isang mabigat na pakiramdam ng kawalang katarungan ang tila lumulukob sa silid para sa sinumang nakakaalam ng katotohanan. Ang bawat salita ni Mirela ay tila isang sampal sa lahat ng gabing hindi natulog si Florencia upang magmasa ng harina sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang kusina noon. Ang bawat papuring natatanggap ni Romel ay tila mga pako na lalong nagbabaon sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit ang dahan-dahang pag-ikot ng mga engkantadong sandali ay biglang naputol ng ang malalaking pintuan ng ballroom ay marahas, ngunit marangal na bumukas. Ang tunog ng mabibigat na kahoy na tumatama sa dingding ay nagpatahimik sa lahat. Ang sunod-sunod na pagputok ng liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag
ay tila mga kidlat na tumatama sa gitna ng silid. Lahat ay nakatuon sa figurang nakatayo sa may pintuan. Pumasok si Florencia. Ang kanyang dahan-dahang paglalakad sa ibabaw ng pulang alpombra ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi mabibili ng anumang alahas. Ang kanyang itim na bestida ay payak, ngunit nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kagalang-galang na hukom. Sa kanyang tabi, si Esteban ay naglalakad ng may matatag na hakbang. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa entablado habang sinusuundan ng ilang mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga formal na dokumento. Napatigil si Doña Cora sa kanyang sasabihin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang mahigpit na humahawak sa mikropono. Si Romel ay biglang namutla. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw, habang si Mirela naman ay tila naging isang estatwang bato sa gitna ng entablado. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Dahan-dahan at kampanteng umakyat si Florencia sa entablado. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa kahoy na baitang ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Tumayo siya sa harap ng mikropono, tinitingnan ang bawat isa sa mga Villanueva ng may labis na commercial na pait at mapayapang determinasyon. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Mirela. Ang kanyang boses, nang muling marinig sa buong silid, ay tila isang malalim na batingaw na nagtatapos sa lahat ng pagkukunwari. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Florencia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Narinig ko ang tungkol sa integridad at inspirasyon, ngunit narito ako upang sabihin sa inyo ang isang lihim. Ako nga pala, ang orihinal, na lumikha ng lahat ng ipinagmamalaki nyo ngayon. At ang gabing ito ay hindi pagdiriwang ng tagumpay, kundi ang simula ng inyong paniningil sa lahat ng ninakaw nyo sa akin. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang dagat na nagsisimulang mag-alboroto. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang latay sa mukha ni Romel na ngayon ay hindi na alam kung saan titingin. Habang nakatayo si Florencia sa gitna ng liwanag, isang malaking screen sa likuran niya ang biglang nagbukas, nagpapakita ng isang imaheng hindi inaasahan ng sinuman sa pamilya Villanueva. Ang bawat pagkutitap ng dambuhalang screen sa likuran ni Florencia ay tila isang kidlat na gumuguhit sa madilim na hinaharap ng pamilya Villanueva. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang libing, kung saan ang bawat panauhin ay hindi na makahinga sa tindi ng tensyong bumabalot sa paligid. Ang mga imaheng lumabas sa screen ay hindi lamang basta mga dokumento. Ang mga ito ay mga pahina mula sa lumang kwaderno ni Florencia na itinatabi sa mga peke at gawa-gawang ulat ni Mirela. Ang bawat numero, bawat pirma, at bawat petsa ay tila mga buhay na saksi na dahan-dahang humuhukay sa libingan ng mga kasinungalingan ni Romel. Hindi pa natatapos ang lahat nang ang boses ni Romel ay biglang umalingaw-ngaw sa buong silid mula sa mga speaker. Ito ang boses niya noong gabing lulong siya sa alak at desperasyon. Isang boses na puno ng pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Mirela ang nagplano ng lahat, Ana. Ginamit lang niya ang kumpanya para linisin ang pera ni Mama mula sa mga pasugalan. Ako ang naging tagapirma dahil alam niyang mahal kita at hindi mo ako paghihinalaan. Ang tinig ni Romel ay tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang malakas na agos ng tubig na sumisira sa pundasyon ng mansyon. Ang mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. Ang bawat kislap ng kanilang mga kamera ay tila mga sampal sa mukha ni Doña Cora. Ang matandang babae ay napakapit sa biterang nasa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay na tadtad ng diamante ay nanginginig ng labis habang ang kanyang mukha ay nagiging kasing puti ng papel. Hindi ito totoo.
Kasinungalingan ang lahat ng ito. Ang hiyaw ni Mirela, ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa labis na takot at galit. Humarap siya kay Romel at buong lakas na itinama ang kanyang palad sa pisngi ng lalaki. Ang tunog ng sampal na umalingaw-ngaw sa buong silid ay nagpahinto sa lahat. Ikaw ang lumapit sa akin, Romel. Ikaw ang gustong maging mayaman ng mabilis dahil sawa ka na sa buhay pulubi kasama ang asawa mo. Wala kang hiya, Mirela. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Ang ganti ni Romel, ang kanyang mukha ay puno ng pait habang itinutulak niya ang babaeng dati niyang pinagkatiwalaan. Ang dalawang magkasabwat ay tila mga asong gutom na nagsisimulang magkagatan dahil sa takot na mahuli. Dahan-dahang lumapit si Doña Cora kay Florencia. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo ng awa. Isang pamilyar na maskara na matagal na niyang ginagamit. Ana, anak, huwag mong gawin ito. Pamilya tayo. Isipin mo ang dangal ng mga Villanueva. Maayos natin ito ng pribado. Patawarin mo kami. Parang awa mo na. Tiningnan ni Florencia ang kanyang dating biyenan. Sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang takot o galit, kundi isang matinding pagkapuot sa kawalang hiyaan ng matanda. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa, Ma'am Cora. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng tao sa gitna ng ulan na parang basura. Ang katarungan ay hindi naayos sa pribado. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga opisyal ng pulisya na kanina pa nakatayo sa gilid ay dahan-dahang lumapit. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang huling paghuhukom. Isa-isa nilang hinawakan ang mga braso ni Romel, Mirela at Doña Cora. Ang malamig na bakal ng kongtay na dahan-dahang isinakabit sa kanilang mga pulso ay lumikha ng isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanilang imperyo ng dusa. Habang hinihila sila palabas ng ballroom, ang mga sigaw ni Romel na tumatawag sa pangalan ni Florencia ay dahan-dahang humina hanggang sa mapalitan ito ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga panauhin ay nagsimula na ring magsialisan, iniiwan ang ballroom na dati ay puno ng liwanag, ngunit ngayon ay tila isang wasak na kuta. Naiwan si Florencia sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko dahil sa bigat ng hirap ay nananatiling matatag at tuwid. Lumapit si Esteban sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na paghanga at paggalang. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay upang alalayan si Florencia na bumaba mula sa boot. Tapos na ang gabi, Ana. Malaya ka na. Ang mahinang bulong ni Esteban. Tumingin si Florencia sa paligid ng bakanteng ballroom. Ang lahat ng karangyaan na dati ay nagpapaliit sa kanya ay tila wala ng saysay ngayon. Ngunit nang mahawakan niya ang kamay ni Esteban, naramdaman niya ang isang uri ng kaba na hindi niya inaasahan. Isang kaba na hindi nanggagaling sa takot, kundi sa isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Ngayong wala na ang mga kaaway, ngayong nakuha na niya ang katarungan, sapat na ba ang pagkakaibigang ito upang punan ang puwang sa kanyang puso? O sadyang bahagi lamang si Esteban ng kanyang laban at kailangan din niyang bitawan ang kamay nito upang tuluyang makatayo ng mag-isa? Ang lamig ng rehas na bakal at ang nanunuot na amoy ng disinfektante sa loob ng piitan ay tila isang malupit na paalala ng mundong iniwan na ni Florencia. Habang nakaupo siya sa harap ng makapal na salamin, tinitingnan niya ang lalaking nasa kabilang panig. Si Romel ay hindi na ang makisig at mayabang na negosyanteng dati niyang kilala. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay tila mga tuyong balon na wala ng ilaw. Ang bawat dahan-dahang paghinga ni Romel ay naglalabas ng tunog ng pagkatalo na tila isang aninong laging nakabuntot sa kanya. Ana, patawarin mo ako. Kahit konting tulong lang, iurong mo ang kaso laban kay Mama. Matanda na siya, hindi niya kakayanin dito. Ang boses ni Romel ay nanginginig.
at puno ng pagsusumamo, ang kanyang mga kamay ay pilit na idinidikit sa malamig na salamin. Tiningnan siya ni Florencia nang may isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naramdaman ni Romel. Wala na ang galit na dating nagpapasikip sa kanyang dibdib. Sa halip, ang nararamdaman niya ay isang malalim at malinis na distansya. Hindi ako ang nagpakulong sa inyo, Romel. Ang sarili ninyong kasakiman ang gumawa niyan. Patawad, pero ang katarungan ay hindi isang bagay na pwedeng bawiin kapag nagsisi ka na dahil nahuli ka. Tumayo si Florencia nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tila pagtatapon ng huling pira-pirasong bigat na matagal niyang dinala. Habang binabagtas niya ang mahabang pasilyo patungo sa labas, naramdaman niya ang sikat ng araw na humahaplos sa kanyang mukha. Isang mainit at mapagpalayang haplos na nagsasabing tapos na ang gabi. Lumipas ang ilang buwan at ang Anna's Hearth ay hindi lamang naging isang simpleng tindahan. Ito ay naging isang tahanan para sa mga kababaihang gaya niya na biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Ang bango ng bagong lutong bibingka at ang tamis ng arnibal ay pumupuno sa buong kalsada, umaakit sa mga taong nagnanais ng pagkaing gawa sa tunay na pagmamahal. Si Florencia ay abala, rururok ang kanyang tagumpay, at ang kanyang bawat ngiti sa mga mamimili ay totoo at nanggagaling sa puso. Gayunpaman, sa likod ng kanyang tagumpay, may isang puwang na nananatiling tahimik. Si Esteban ay dahan-dahang lumayo mula nang matapos ang kaso. Pinili ng abogado na manatili sa anino. Naniniwalang kailangan ni Florencia ang sapat na espasyo upang maging malaya at hindi na muling umasa sa sinumang lalaki. Sa tuwing nakikita ni Florencia ang suot niyang relo, naaalala niya ang mga gabing magkasama silang naghahalukay ng ebidensya at ang init ng Amerikana ni Esteban na minsang nagligtas sa kanya sa lamig. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga kagamitan, lumapit si Aling Rosa sa kanya. Ana, bakit tila malayo ang iyong tingin? Nakuha mo na ang lahat, pero bakit parang may hinahanap ka pa rin? Ngumiti ng mapait si Florencia. Sapat na po ito, Aling Rosa. Malaya na ako. Ang kalayaan ay hindi nangangahulugang kailangan mong mag-isa, Hija. Ang malambot na sagot ng matanda habang hinahaplos ang braso ni Florencia. Minsan, ang tunay na kalayaan ay ang lakas na piliin ang taong gusto mong makasama sa iyong paglalakbay. Biglang nagbago ang kulay ng langit. Ang dahan-dahang pagdidilim ng paligid ay sinundan ng pagbagsak ng malalaking patak ng ulan sa bubong na yero. Ang tunog ng ulan ay nagpaalala kay Florencia sa gabi kung kailan siya itinapon ni Romel. Ngunit ngayon, ang ulan ay tila isang anyaya ng paglilinis. Hindi na siya maghihintay pa, hindi na niya hahayaang ang tadhana ang magdikta kung kailan siya magiging masaya. Kinuha ni Florencia ang isang kahon ng pinaka-espesyal niyang kakanin at isang malaking payong. Ang bawat hakbang niya patungo sa opisina ni Esteban ay puno ng kaba na tila isang batang unang sasabak sa isang mahalagang pagsusulit. Nang makarating siya sa tapat ng opisina, nakita niya ang liwanag mula sa bintana. Ang anino ni Esteban ay nakaupo sa kanyang mesa, seryoso at mag-isa, gaya ng dati. Binuksan ni Florencia ang pinto. Ang dahan-dahang paggalaw ng kahoy ay naglikha ng isang banayad na ingay sa tahimik na silid. Napatingin si Esteban sa kanya. Ang kanyang panulat ay napatigil sa ibabaw ng papel. Ang labis na pagkagulat at ang dahan-dahang paglitaw ng ningning sa mga mata ni Esteban ay sapat na upang malaman ni Florencia na hindi lamang siya ang naghihintay. Nakatayo si Florencia sa tapat ni Esteban. Basa ang dulo ng kanyang bestida mula sa ulan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sa pagitan nila, ang katahimikan ay muling nabalot ng 1,000 emosyon na hindi na kailangang bigkasin. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti
Isang dayit na katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang puso. Handang-handa na ba si Esteban na tanggapin ang babaeng hindi na kailangan pang iligtas, kundi ang babaeng handa ng magmahal ng walang pag-aalinlangan? Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa salamin ng bintana ay lumilikha ng isang paulit-ulit at payapang himig na tila sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Florencia. Sa loob ng opisina ni Esteban, ang tanging nagbibigay ng init ay ang malamlam na liwanag ng lampara na naglalabas ng mga aninong dahan-dahang sumasayaw sa dingding. Ang amoy ng barakong kape at ang nanunuot na halimuyak ng basang lupa mula sa labas ay nagsasabwatan upang gawing masidhi ang bawat sandali. Napatayo si Esteban. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumaki sa labis na pagkagulat nang makita ang basang-basang figura ni Florencia na nakatayo sa may pintuan. Ang dulo ng bestida ng babae ay bumibigat dahil sa tubig at ang bawat dahan-dahang pagpatak ng ulan mula sa kanyang buhok patungo sa sahig ay tila nagmamarka ng kanyang determinasyon. Mabilis na kinuha ni Esteban ang isang malinis na tuwalya at lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay bakas ng labis na pag-aalala na pilit niyang itinatago sa loob ng ilang buwan. "Ana, bakit ka nagpunta rito? Basang-basa ka. Baka magkasakit ka." Ang boses ni Esteban ay puno ng panginginig, isang emosyong hindi niya kayang itago sa likod ng kanyang pagiging abogado. Dahan-dahang kinuha ni Esteban ang tuwalya at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Florencia. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga kamay sa balat ng babae ay tila nagpapaliit sa distansyang pilit nilang binuo. Hinawakan ni Florencia ang mga kamay ni Esteban. Pinapatigil ang bawat galaw nito. Ang lamig ng kamay ni Florencia at ang init ng palad ni Esteban ay nagsanib. Lumilikha ng isang kuryente ng damdamin na nagpabagal sa takbo ng mundo. "Bakit mo ako iniwasan, Esteban? Pagkatapos ng lahat, bakit pinili mong manatili sa malayo?" Ang tanong ni Florencia, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may dalang bigat ng pananabik at pait. Huminga ng malalim si Esteban. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang tapat at malalim na lungkot. "Gusto kong maging malaya ka, Ana. Ayokong maramdaman mo na may utang na loob ka sa akin kaya mo ako kasama. Gusto kong makita kang tumayo sa sarili mong mga paa na walang anumang tanikala mula sa nakaraan o kahit mula sa akin." Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Florencia. "Ang tunay na kalayaan ay hindi ang pag-iisa, Esteban. Ang tunay na kalayaan ay ang pagkakaroon ng lakas na pumili kung kanino mo gustong ibahagi ang iyong buhay. Hindi kita kailangan para iligtas ako dahil nailigtas ko na ang sarili ko. Pero kailangan kita dahil gusto kitang makasama sa bawat tagumpay at bawat hamon na darating." Naramdaman ni Esteban ang mabilis na pagtibok ng kanyang sariling dibdib. Ang bawat salita ni Florencia ay tila isang gamot na nagpapahilom sa huling sugat ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang basang pisngi ni Florencia. Ang kanyang hinlalaki ay maingat na pinapalis ang mga patak ng ulan na tila mga luha ng kaligayahan. "Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, Esteban. Ang kailangan ko ay katuwang." Ang huling hirit ni Florencia bago niya dahan-dahang isinandal ang kanyang noo sa noo ni Esteban. Sa gitna ng tahimik na silid, sa ilalim ng pagbabantay ng ulan, ang dalawang kaluluwang dati ay wasak. Ay dahan-dahang nagtagpo. Isang mahigpit at matagal na yakap ang nagbigay ng sagot sa lahat ng kanilang mga katanungan. Ang bawat dahan-dahang paghinga ni Florencia sa dibdib ni Esteban ay nagpapadama sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang akalang hindi na muling darating. Hindi ito ang nag-aalab na pagnanasa na puno ng dumi, kundi ang isang malalim at banal na pag-ibig na binuo sa respeto at pagtanggap. Dahan-dahang humiwalay si Esteban. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang tinititigan ang babaeng muling nagbigay ng kulay sa kanyang mundo. "Handa ka na ba, Ana?
Handa ka na bang buksan ang panibagong kabanata ng buhay mo na kasama ako? Tumingin si Florencia sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay dahan-dahang pinapalitan ng mga unang sinag ng bukang liwayway sa kanyang imahinasyon. Ang bagyo ay tila humuhupa na, iniiwan ng mundo na mas malinis at sariwa. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang mabilis na pagyanig sa kanyang kalooban ang muling gumising sa kanyang diwa. Ang katarungan ay nakuha na. Ang pag-ibig ay narito na. Ngunit handa na ba siyang harapin ang panibagong mukha ng bukas nang walang anumang takot na ang nakaraan ay muli siyang hahabulin? Isang malakas na hangin ang humampas sa bintana, tila isang paalala na ang buhay ay laging may dalang mga sorpresa. Ang sagot ni Florencia ay nanatiling nakasabit sa kanyang mga labi, habang ang mga kamay nila ni Esteban ay nananatiling mahigpit na magkahawak, handang harapin ang anumang hamon na idadala ng bukas. 3 taon ang mabilis na lumipas at ang sikat ng umaga na tumatama sa bagong pintura na karatulan ng Anna's Hearth ay tila isang gintong basbas mula sa langit. Ang samyo ng sariwang gata, ang matamis na amoy ng arnibal, at ang bango ng bagong luto na kakanin ay muling pumupuno sa kalsada. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagmumula sa isang maliit na kariton sa tabi ng daan. Ang pangunahing sangay ng negosyo ni Florencia ay isa ng malawak at malinis na gusali, kung saan ang bawat sulok ay puno ng buhay at pag-asa. Sa loob ng kusina, makikita ang mga kababaihang dati ay nawalan din ng direksyon sa buhay, na ngayon ay masayang nagmamasa ng harina at nagbabalot ng turon. Si Florencia ay nakatayo sa gitna nila, suot ang isang simpleng puting damit na nagpapakita ng kanyang kagalang-galang na katayuan. Wala na ang mga paltos sa kanyang kamay mula sa hirap. Napalitan na ito ng lambot ng isang babaeng marunong nang mag-alaga sa kanyang sarili. Isang balita mula sa pahayagan ang nakapatong sa kanyang mesa. Doon ay nakasulat ang tungkol sa huling hatol ng korte sa pamilya Villanueva. Si Doña Cora at Mirelia ay mananatili sa loob ng piitan ng mahabang panahon dahil sa kasong laundering at pandaraya. Si Romel naman, matapos mawalan ng lahat ng yaman, ay nababalitang nagtatrabaho na ngayon bilang isang hamak na tauhan sa isang malayong konstruksyon. Isang kabalintunaan para sa lalaking dati ay gustong maghari sa mundo gamit ang pera ng iba. Nang tanungin siya ni Aling Rosa kung napatawad na ba niya ang mga ito, dahan-dahang ngumiti si Florencia habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang kanilang ginawa, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bawat paghinga. Ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ay hindi ang makitang naghihirap ang kaaway, kundi ang makitang ang biktima ay masaya, matagumpay, at malaya na sa anino ng nakaraan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang tindahan. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay nagpalingon kay Florencia. Si Esteban ay pumasok, bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak. Ang abogado ay hindi na lamang basta tagapagtanggol. Siya na ang naging katuwang ni Florencia sa pagbuo ng isang pundasyon na tumutulong sa mga biktima ng pinansyal na pang-aabuso. Lumapit si Esteban at maingat na inilagay ang kanyang kamay sa baywang ni Florencia, isang haplos na puno ng respeto at pagmamahal. Ang kislap ng isang simpleng singsing sa daliri ni Florencia ay sumasalamin sa kanilang pangako sa isa't isa. Isang pangakong hindi binuo sa desperasyon, kundi sa dalawang pusong parehong marunong ng tumayo ng mag-isa. Handa ka na ba, Ana? Hinihintay na tayo sa palengke para sa feeding program. Ang malambing na aya ni Esteban. Tumango si Florencia at kinuha ang kanyang bag. Habang naglalakad sila palabas, tumigil muna siya sa tapat ng malaking salamin ng kanyang tindahan. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng binuo mula sa putik, pinatibay ng ulan, at pinaningning ng sariling pagsisikap. Ang aral na kanyang natutunan ay mananatiling nakaukit
sa kanyang kaluluwa. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magsakripisyo para sa iba, kundi sa kung gaano niya kayang mahalin at pahalagahan ang kanyang sarili bago siya magbigay sa mundo. Naglakad ang dalawa patungo sa sasakyan habang ang sikat ng araw ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa kanilang landas. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at ang bawat dahan-dahang pag-ihip ng hangin ay tila bumubulong ng isang bagong simula. Ang Beplua Koana, Ana's Hearth, ay hindi na lamang isang tindahan ng pagkain. Ito ay naging simbolo ng isang babaeng nagawang magluto ng sarili niyang kapalaran mula sa mga pait ng kahapon.